So, eto guys, ito yung pangatlo nating training. So, ito yung ginawa natin. So, ano yung gagawin dito? So, eto na lang. So, try natin na ayusin yung building na yan. So, ito yung target area natin lang. Pero since then, na kung gusto nyong makita kung paano mag-connect yan kasi nasa baba siya, same building sa lang to, so kailangan natin i-erase muna to. So unahin natin dito, and pinaka tallest building, eto lang, and then kailangan natin control lang tayo, and then eto lang, kailangan yung corner side by side, yung pinaka corner dito lang, and then bitawan natin, and then dito po sa matching panel, shift lang tayo and drag papunta sa corner para mapantay siya. After yan, okay, usog muna tayo. Pag usog natin, ito yung second layer. So ito yung second layer, tallest layer. Ayan. So nasa baba siya. So kunin natin, shift natin papunta siya sa taas. So hindi siya nagpantay. So bilit muna natin. Kapag ganyan, ayusin natin yan. Yan. So dito ako nag-snap. And then yan. So pag hindi siya nagpantay, pag ganyan, try natin na Alt tool. Yan. So okay na to. So adjust lang natin. Yan. So okay na to, and then connect tayo. And then kapag nagkamali kayo, example nagganito, pwede naman na Control Z lang para bumalik siya. And then dito. And then po shift overlap, tingnan natin. So may naapakan siyang label dito. So kailangan natin either dito sa taas tayo mag-move or dito sa baba. So since na meron kita dito, so kailangan natin i-move dito sa taas. Ayan. So Control T tayo kasi nag-move tayo. So yun na, yun yung error kasi hindi pa natin na-confirm. So yun lang, yung positive overlap kasi may napakan siyang layer sa top layer. Ayan. So dito ulit H tool tayo. Ayan. And then makikita natin dito. Ayan. So same dito, hanapin lang natin yung layer na yun, and then okay na. After nyan, nung nagpantay na tayo, pantay pa natin dito. Same dito, pantayin na natin. Ayan. Pantay tayo. So nagpantay na yung mga label na to. Ito i-down natin to. Ayan, shift lang tayo, shift lang yung ginawa ko. After nyan, H tool tayo sa pinakababa. Ayan, H tool tayo, dito natin ilagay. And connect tayo dito. Connect. Ayan. And then hindi siya nagpantay dito sa corner na to. So kailangan natin Alt tool yan. Alt tool tayo. So nagpantay na dun sa corner sa right side, and then confirm lang natin. So yan na yung building na yan. So
click tayo dito, and then confirm view. Okay na, pantay. Dito hindi siya nagpantay, so move lang natin, and then confirm view. Next view tayo ulit, 3 of 4, and then okay naman, confirm natin. After nyan, up ng ano natin, so confirm lang ulit natin. So yan yung third task dito sa area, sa training na yan. So sobrang dali lang na kailangan natin na troubleshoot lang lahat ng kailangan gawin, kasi para mas madali na lang yan kapag nag-start kayo sa taas, yung father or either sa pinaka tallest building, sunod-sunod na yan kasi nagagamit naman kayo ng snapping tool or trace tool. So yan yung gagamitin nyo for the training. So eto, try natin na Control T ang topology error kung merong error man dyan. So external ring. So pag ganito, try natin na ganyan na yan. So kapag ganyan yung error, hanapin natin, and then Control T tayo. So may mga kickback, may mga ano, so sakto lang to kung merong mga error. So yan yung mga error, meaning hindi siya nag-stop kasi. So pwede natin to ulitin. Eto. So pag ganyan yung error, kailangan natin yan ulitin. So since hindi siya naka-snap, try natin na i-label to. Ayan. After nyan, i-label natin dito. Then same as dito. And then click lang natin to. Taasan natin. Same dito. Highlight lang, and then dapat maklik natin to. Isa lang siya, and then shift tool lang. Ayan. Guys, ito yung tandaan natin. Kapag nag-set na tayo ng pinaka taas natin na layer, wag na, 'di ba, nag-set na ako dito sa pinakataas. Tapos nag-control na ako dito. And then after ko ma-control, nag-second layer na ako. Okay. Taasan natin 'to. Ayan. So tapos nag-second layer ako. So if ever hindi siya nagpantay, example, hindi siya nagpantay, wag nyo mag-control. Wag kayong gagamit ng control kasi sasama yan kapag nag-connect, nag-etch. So wag kayong magko-control. So yung gagawin natin, stop lang natin yan. Pag stop natin, kapag hindi siya nagpantay, alt tool lang tayo, at yan lang yung mag-move. Hindi na yun mag-move yung top layer natin kasi naka foundation na siya. So kailangan lang natin is yung height ng area na yan. So magsasample ako mamaya sa area na yan. So eto na yung area natin. So kailangan lang natin ikat lang natin yung pag-cutting, tingnan nyo to, yung cutting na to. So ito yung no feature splitted. So yun yung mostly na nahihirapan yung mga labelers. So kailangan natin lang is bridging or bridge. So yung pag-bridge ng pag-cut is kailangan dito tayo sa labas, and then connect dito, and then click mo dito. So yan yung bridging dito, and then T ulit, then space. So nag-cut na siya kasi yan yung bridging. So try natin na Control T ulit.
Yun. So, eto na. So, yan lang yung error kasi nagpalit ako ng layer ko sa dito na side. So, kailangan ko mag-confirm ulit ng bago. So, click ulit ako dito sa matching panel. Kailangan ko lang itong i-match mga layer na to. Ayan, i-match ko lang yan. Ayan, i-match ko lang yan. Kailangan match natin. At least alam nyo kung paano yung mag-matching nito. So, okay na yan. Ctrl-3 ulit tayo. And then, may confirm ulit isa. So, click natin ito. Para malaman natin kung saan yung kailangan i-confirm. So, ito. Shift lang tayo. And then, para magalaw natin. And then, okay na yan. Then, Ctrl-A tayo. After nyan, next video ulit tayo kung paano yung and then may mga topology error after natin and then tignan natin. So eto yung topology error. So try natin to dito sa top kasi naapakan siya yung layer. Ito yung mga kickback. Ayan, kasi may patulis siya. So, try natin na Ctrl-T ulit. Kung saan ulit yung So, wala na. So, nag-move lang ako dito. Konti. Para hindi siya maapakan. Naapakan kasi. So, nag-kickback or footprint overlap. Ayan. Push shift overlap. Yun yung mga problema or yung mga error na dapat natin na tandaan kapag nagti-3DM tayo. So, ito parang medyo pa. Ayan. So, nag-corner na siya. After nyan, pwede natin ipasa. Ayan. Pasa lang natin. So, submit the task tayo. And then, view lang tayo ng every time na gagawa kayo, try to manood kayo ng video habang gumagawa kayo para alam nyo yung step by step na gagawin sa task na yan. Kasi may mga ako minsan nahihirapan ako. So nung trainee ako, nahihirapan ako dati. So nag-practice na ako ng practice hanggang alam ko na kung yun yung gagawin. So dito, ito lang yung green line at sa mag-tilde kita, ito na yung area natin. So hanapan natin kung saan yung area natin. So ito yung area. So dalawa yan, 1, 2. So unahin natin ito. So pinakamataas kasi is ito. Ito yung pinakamataas na layer. Ito yung second, third, hanggang ito. So, unahin natin to. So, mag-draw ako, mag-i tool ako, or box tool. Okay, guys? Ayan. Then, zoom out ako. Then, nandito siya. So, highlight ko to. After nyan, hanapin ko yung box na yan, yung red dash line, at kailangan ko na ma-corner by corner siya. So, nakita ko na yung corner niya dito. So, nakita nyo dito na line. Ito na line. Ayan. So, kailangan natin highlight mo lang or click mo lang yung layer, then hold the shift, and then drag it papunta dito. So nakita mo na yung tallest layer. So sunod-sunod na yan. So gagamit tayo para sa second layer, H2 lang tayo. Dito na tayo na side. So ayan. And then tap dito.
And then, G. Okay, G tayo. Dito. And then, dito, nakita nyo yung bilog na to. So, dito kayo palat ng daan. And then, G tayo. Ulit, sa arc tool. And then, yung arc tool, merong bilog yan dito. So, malalaman nyo kung saan magka-stop. So, dito ako, ipo-point ko yan dito. Ayan. Ituturo ko lang. Hindi ako mag-click, so ituturo ko lang yan. And then, after ko na maturo, i-click ko lang yan. And then, S tool. Ayan. So, F tool. And then, dito, click. Then, H tool ulit. H tool, para makita ko yung red dash line. After ko nyan, is space na ako. So, hindi siya napantay. Ano yung gagawin natin? Is kailangan natin i-highlight yan. And then, shift tool ulit tayo. So, napantay na siya. Second is, dito. So, kailangan natin, H tool, dito. Click tayo dito. One click, second click. And then, sequence natin para ma-follow nyo. Click tayo dito sa corner na to. Click tayo dito sa side na to. And then, isang click ulit dito. And then, zoom out. And then, i-follow nyo lang, drag nyo lang. Huwag kayong mag-click. I-follow nyo lang to. Ayan. So, follow lang yan. Ayan. Then, after nyo na makita yung corner dito, ayan, just try to click it. Pupunta dito. Click ulit. And then, try natin na mag-H tool. G tool pala. Which is arc tool. So, dito, G lang tayo. Ayan. So, nawala yung line. Kasi nag-G ako. And dyan, click ko dito. Sa pinaka-corner na to. Straight line kasi yan. G. And then, nakita mo na merong arc tool na. And then, drag ko lang yan. Papunta dito sa corner. And then, click ko yan. After ko yan maklik, mag-meet yung dalawa. So, magsi-space ako dito. So, nakita nyo na okay na to. Kailangan ko lang na i-click ito and then shift tool para mapantay ko yung corner nito. So, what next? Dito ulit ako. So, dito, i-click ko lang yung dito na side. O, eto. So, click ulit ako dito. Click ko. At makita ko yung red dash line. Click ulit ako dito. After nyo maklik, kailangan nyo hold control and then scroll down. Scroll up. Kailangan nyo mag-zoom in, zoom out. And then, follow lang yung kanina, yung process is sundan lang yung red dash line. Huwag kayong mag-click or huwag nyo i-click, follow lang yung corner. So, ito na yung pinaka-last. So, dito tayo mag-click. And then, create tayo ng ganito. And then, yung isa pa pala is kapag nagkamali kayo ng point, try nyo lang na mag-backspace sa inyong keyboard. Ayan. Para hindi masira yung pag-draw nyo kung malaki na talaga yung draw nyo. So, ayan. Example, nakamali ako ng click. So, backspace lang tayo. So, gagamitin natin dito is arc tool. Ayan. S tool. And then, dito. Ayan. So, tignan natin kung tumugma ba siya. So, medyo mataas siya.
click ko lang, shift tool tayo, pababa. And then, na-corner na siya. So, ayan na yung sa kabilang side. Second side naman, dito. Dito tayo. So, click natin dito. Ito yung pinaka-last eh. Click tayo dito or either dito. Kasi ito yung pinaka-corner. Click lang. O dito, click tayo. And then, makita mo yan. Follow lang. Follow lang yung corner na yan. Hanggang dito. So, makikita mo na nag-snap talaga sila. Nag-follow siya. And then, hanggang dito lang. Hanggang dito lang siya. Click mo. And then, H tool. Tapos, corner siya dito. Dito. Straight line. And then, G tool tayo And then, same pa rin yung process. And then, eto, space mo lang. Ayan. After nyan, so hindi siya nagpantay. So, shift tayo dito. Pumunta dito. So, nagpantay na siya. Then, after nyan, dito ulit tayo. Click natin to. Punta dito. Ayan. And then, space tayo. So, tignan natin kung hindi siya nagpantay. So, okay na siya corner. Ayan, shift lang natin pataas. So, ito na yung project na yan. Ito na yung ang ano. So, pwede naman tayo ito yung layer na yan. So, pwede natin yan i-cut dito. Cut natin. Kasi pinakahuli na yung top layer. Ito yung pinaka-tallest eh. So, ito yung top layer lang. So, hindi naman yan kailangan talaga na i-unahin. So, panghuli lang yan. So, yan. After yan, so, okay na siya. So, ganyan yung itsura kapag naggawa kayo. So, kahit Ctrl T mo yan, try natin. Ctrl T. So, yung malalabas lang is yung confirm view. So, click natin, confirm view. Next tayo. Then, okay naman to. Kailangan natin iusog ang per corner na yan. Ito okay naman eh. So, wala namang problema. Dito, usog lang natin. After nyan, pwede na natin confirm yan. And then, next view ulit tayo. After nyan, so, okay naman yan. Confirm view ulit tayo. Pang-apat yan eh. So, 3 of 4. Ito, 3 kasi. And then, next ulit. And then, confirm. Then, yan na. So, may isa pa tayong task. Okay? Dito na sa side. So, tuturo ko sa inyo yung brotherhood at father-son method. So, ito yung task na to is applicable to dito na side. Kasi, makikita nyo is parang 2D lang siya at dito is parang 3D siya. So, applicable to sa task na to. So, papakita ko muna sa inyo kung saan kayo pinaka mas madali magtrabaho. Kung saan kayo mas okay, saan pinaka mabilis na pwede nyong gawin. Dito lang kasi ito hindi na pwede tong kasi kailangan natin dito is father and son method kasi merong mga height. So, eto unahin natin is dito. Buuin muna natin. Try natin buuin. Then, pantayin natin. Pinaka dulo. Shift tayo.
After nyan, cut na natin. Kailangan natin i-cut ito. Ayan, cut natin yan. Cut lang tayo ng cut. Ayan, cut. And then, cut. So, yung gagawin natin is, kapag yun yung ginagawa natin, kailangan natin mag shift tool dito. Shift. Yan. So, since hindi siya nagpantay, back natin, hindi siya nagpantay eh. So, hindi siya nagpantay, gagawin natin is, kailangan natin na i-corner dapat yung pinaka-top layer. So, ito yung dapat ma-corner. Ayan. So, na-corner na siya. After nyan, dito, kailangan natin is, try natin mag-alt tool. Okay guys, alt tool tayo. Ayan, nakikita nyo. Ayan. Alt tool. So, stable siya. Kailangan lang natin to i-shift tool. Same dito. Ito yung mga troubleshooting sa kung saan kayo mas madali. Ayan, shift tool. Same din dito. Ayan. So, yan yung try natin, Control T. Kung may mga post shift overlap tayo dito. Kung may mga post shift. So, konti lang naman to. So, naapakan yung corner na to. So, kailangan natin putulin lang yan. So, gamit tayo ng repair tool. Yung X or Z. Yan. So, putulin lang natin. So, ganyan lang. Ito kasi okay naman siya. Let me push shift ulit tayo. So, Control T ulit tayo. So, okay na. So, wala nang error naman nito. So, ito yung magiging kakalabasan kapag nag-brotherhood method tayo. So, okay na yan. So, ano naman yung father and son method? So, delete natin to. Yung father and son is unahin natin yung pinaka-top layer. So, unahin natin to. After nyan, ayan. And then, dito, shift tayo dito papuntang corner. So, hindi siya nagpantay. So, kailangan natin is mag-control tayo. Control. Hanapin natin yung corner. So, nakita natin dito. And after nyan, bitawan mo lang. And then, so, okay na yan. So, yan na yung foundation mo sa pinaka-top layer. So, second is yung second dito. Yung lower layer niya. And then, shift natin dito. So, okay na siya. After nyan, dito ulit tayo sa second, third layer na to. Teka lang. H tool na tayo. Ayan. So, nakita natin. F tool. And then, spacing tayo.
So, try natin dito. Ayan. Corner lang natin. So, okay na yan. Nasa corner na siya. Ayan, is wall lang. Or pwede na rin natin yan kung ano kayo. Ayan. Corner natin. Para perfect view. Ayan. So, okay na. After nyan, H2 ulit tayo. Ayan. And then, H2. Then, space ulit. So, kung makikita nyo, maging okay na siya. So, yan yung training na kung saan kayo kampante at saan kayo mas mabilis. Either brotherhood method ba or father and son. So, sa amin kasi, sa 3D matching, mostly ginagamit namin is brotherhood method. Dun kami mas sanay sa mga tenured. So, or pwede din, so kung pinaka tallest talaga, kung ito yung area na i-label namin, yung ginagamit talaga namin is father and son. Kasi, mag-base muna kami doon sa pinaka tallest layer, and then sunod-sunod na yan papunta sa baba. So, depende kung paano nyo matapos yung task until na lahat na yan ng view is mapantay lang. So, dito tayo, papantayin natin yung view na yan. So, pantayin natin. Ito, hindi na siya nagpantay. So, ayan. So, nakikita nyo, hindi siya pantay dito. So, try natin na bawasan to kasi hindi siya ng corner. So, yan. And then, kung ayaw talaga, meron siyang problema dito. Try natin na alt. Okay? Alt tayo. Wait. No shared line. Dito tayo. Mali. So, meaning, kapag no shared line with other building, hindi siya masyadong nag-snap. Walang na-snap. Or baka may napindot ako dito. So, try natin na delete to. Delete natin yan. Then, gawa ulit tayo bago. So, kailangan na red dash line. So, at least makita nyo kung ano yung mga possible na mga troubleshooting. So, ganyan. Try natin yan. So, at yun yan. And then, no share line ulit. So, ulitin natin ulit yan. So, nakakonect na yan. So, nakakonect na yan. So, dito. Okay na yan. So, nag-snap talaga ako dun sa pinakadulo. Para maging okay na siya. So, okay na yan. Then, next view ulit tayo. Then, okay na yan dito. Then, after yan, medyo usog tayo dito banda. Then, control view natin kasi okay na yung dalawang label. So, mag-red yan. Next ulit tayo sa 3 of 4.
natin. Okay na yan. Confirm lang natin pag okay na side by side. Kung wala pa, pwede naman natin yan i-shift tool. Next. Baba natin sa banda. Then after nyan, so 4 out of 4, try natin yan. So dapat na green. So Control T tayo. So try to screenshot that kind of this task. Screenshot natin yan. Whatever na kung ano yung mga problema nyo sa mga tasks. So pwede natin i-screenshot and then gayahin natin sa training natin. So dapat ganito yung pag itsura kapag nagtatask kayo. So next is kailangan na natin to ipasa. So try natin ipasa kung may mga error ba. Kung wala, edi pasa natin. At least yung side na to is okay na yan. Ganyan kapag nagti-3DM. Dapat yung confirm view is dapat na naka-green yan, hindi naka-gray. Kasi yun yung pagiging problema nyo. Hindi nyo yan mapapasa kapag hindi nyo pa na confirm view yung mga panel side. So wala tayong error. So submit na natin yung task. So try natin sa next kung ano yung mga error na pwede natin ma-encounter. So first error natin, bakit tayo nagka-crash? Software crash sa 3DM kasi dapat dito, kung makikita nyo yung folder ko, dapat dito lang this PC, local disk, Ginger. Wala nang pangalan dito ng Ginger or something or what, or pangalan mo maiba. Dapat tatlo lang, PC lang, local disk D at Ginger. So yan lang yung kailangan mong gawin. So dito na tayo sa second to the last task. So nakikita nyo, ay saan ako dito? Saan yung area ko? Saan ko makikita yung i-label ko? Hindi nyo na kailangan na magtanong sa mga GC kasi ituturo ko sa inyo kung paano nyo makikita yung target area nyo sa task na to. So kailangan nyo is dito lang makikita yung task area. So yung sky blue na yan, makikita nyo yan. So yan yung kailangan nyong i-label. So nung nakita nyo na yung label na yan, so kailangan nyo nang tanggalin yan at mag-label na kayo. So yan lang yung task area natin. Wala na tayong neighbor dito. So try natin na i-label yung pinaka highest label, highest building. So space tayo, then nag-automatic lang yan, and then drag natin, shift tool tayo. So hindi siya nagpantay, so kailangan natin ikunin yung area nya para mag foundation tayo sa top pinaka tallest. So ayan, so kailangan natin control, and then nag automatic siya dito. So dito na side, tuturuan ko kayo dito. So kailangan natin i-cut to. Ayan, cut natin, and then dito kasi higher siya is so ganyan. So may two ways nga na kailangan natin malaman. Pwede yun i-cut, pwede din naman na mag-create tayo ng box. So nung nag-create kayo ng box na wala, so try natin i-highlight yan.
So, nung highlight na tayo, pag highlight natin ng ganyan, at i-group natin, babalik siya dito sa area na to. Pero kung hindi siya naka-group, pupunta yan dito sa baba. So, kailangan kapag nag-create kayo ng top layer dito sa side na to, kailangan nyo yan i-group. Okay? And then, isa. So, kailangan natin, kung sundin nyo yung, kung susundin nyo yung diskarte ko sa pag-label ng task na to, para mapadali yung pagtapos ng task na to. So, kailangan nyo lang mag-create ng label dito, tapos cut kayo dito. Ayan. So, hanapin lang natin. So, hanapin natin yung pinakamalinaw. So, okay na to na parang malinaw naman. And then, try natin na control. So, nahanap natin sa pinaka-control dito. And then, control lang tayo. Shift tayo. So, okay na. After nyan, shift tayo dito. Hindi pala shift yan. So, dapat snap tool natin or trace tool. So, ayan na. And then, parang nagpa-E siya. And then, shift tool natin. So, kapag nag-shift tayo, hindi siya mag-shift. So, yung troubleshooting natin dito, kailangan natin is mag-alt tayo. Alt. Ayan. So, nag-corner na siya. And then, so, ganyan na. So, kailangan pa natin na mas mag-corner ulit pa. Ayan. So, dito, hindi siya pantay. Dito din, hindi siya pagpantay. So, kailangan natin is mag-create tayo ng ito na side. And then, kasi mababa to. Ayan. Pinakamataas to eh. And then, ito, mababa din. So, kailangan natin pantayin yan. At mag-cut tayo dito. Same as dito. Mag-cut tayo. And then, kailangan natin na i-corner to. After yan, H tool tayo dito. And then, unahin natin yung higher. Then, so, medyo mataas siya dito. So, kaya natin iusog yan. Kasi mataas siya. So, nakikita natin. So, kasi yung iba na ulit yan. Magkoconnect tayo dito. Magkoconnect tayo dito. Ayan. Then, connect it here. After yan, try natin kung pantay ba siya. So, okay na. So, nag-corner na siya dito. And then, pinakababa ulit. So, pinakababa. Space tayo. Tapos, kunin natin to. Kunin natin yan. So, yan. Punta ulit tayo. Every time na mag-edit kayo, kailangan nyo hanapin kung saan yung in-edit nyo. So, tignan natin yung area natin. Task area. So, ito yung task area natin. Tapos, mag-R tayo para makita natin kung saan yung area natin. So, yan, R. And then, R ulit tayo para makita yung label.
So, saktong-sakto kung saan tayo nag-e-edit, dun lang yung target area natin. Huwag na natin kukunin yung iba kasi magsasayang tayo ng oras. So, kailangan lang natin i-confirm to lahat. So, confirm lang natin, adjust tayo. Adjust tayo. Adjust lang, konting adjust lang para sa task na to. Ayan. Para lang ma-confirm. So, medyo ito, hindi siya nagpantay. So, try natin na i-troubleshoot yan. Ano ba yung gagawin dyan? So, para alam nyo, kung kapag nagka-task na kayo sa actual task, malalaman nyo kung yung mga troubleshoot na kailangan gawin. If ever na, kasi iba-iba yung pag-label namin as a tenured labeler at mga checker. So, depende kung paano mo makikita yung isang mapa at paano mo yan masosolve yung label. So, iba-iba kasi yung basta yung makikita ng checker dito sa mga task ng 3DM is makita niya na nagsa-snap yung mga corner, magiging okay. So, example, ito hindi siya na corner. So, kailangan natin i-corner yan. And then, tapos, tama lang din dito. So, hindi siya nag-corner. So, kailangan natin is mag-alt tool tayo. So, alt tool tayo dito. So, target shared line. So, meaning, hindi siya talaga nagdikit. So, pwede natin yan erase muna. And then, dito tayo kukuha ng label. And then, so, dito, hindi siya pantay. And then, ayan. So, dito, medyo pantay na siya. Ayan. Medyo pantay na siya. So, sa pixel na yan. So, nag-alt lang ako doon. Kasi nag-connect na ako, diba? Nag-connect na ako ng task o ng layer. So, ayan. So, medyo hindi nakita. Pero, kita mo yung corner na parang white wall na yan. So, kailangan natin itaas banda siya. Same din dito. Magtataas tayo dito kasi wall na yan. Then, after nyan, nakita nyo naman pero medyo okay naman yan. Hindi na kailangan na then, confirm mo lang. Text natin. Okay naman to. Kailangan mo lang to shift. Same din dito, shift lang natin. And then confirm view natin. And then okay na yan. After nyan, sa port pinaka-last, so okay na yan. Then confirm natin and then okay na to. So ganyan lang pagtatask ng mga area. So ano naman yung mga error? So, yung mga error na mostly na nakikita natin is kapag paggamit tayo ng eto na line, tapos example, and then nagamit tayo ng dalawang line na yan. Tapos, nagpatulis ako. Ganyan. Nagpatulis ako. And then, ganyan. So, makikita nyo yung kickback. So how to solve a kickback, guys? So, kailangan natin is, kailangan lang dyan, sa kickback na yan, is mag-add tayo ng point. So, pag-add ng point is 1. Dito, 1 lang. And then, corner mo lang dito. Ganyanin nyo lang. So, try natin control. So, okay na.
So, yan. So, meron din na invalid geometry. Ano ba yung invalid geometry? Minsan kasi, yung invalid geometry, yung task na paganyan. So, yan, may mga invalid geometry. So, may mga ganyan na task. So, merong mga software na hindi yan tinatanggap at meron naman na yan yung problema. Tapos, ano yung footprint overlap? So, yung footprint overlap kasi, kapag may label ka dito, tapos, nag-label ka dito. So, try natin control. So, post shift overlap, eto. So, yung problema kasi is naaapakan yung 3D line dito na side. So, kailangan natin i-delete yung lower layer at kailangan mo snap dito. And then, pwede na tayong gagawa yan. And then, try natin Control T. So, hindi na naapakan. Hindi na naapakan ng layer neto dito sa small layer. So, okay na yan. So, yan na lang yung kailangan natin na gawin. Okay? So, after nyan, Control T ulit tayo. Kasi okay naman yan. Per layer naman to. And then, confirm lang natin. So, okay na to. And then, control, pasa natin to. So, okay na yan.